Golden Boy, A Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa itong pinadala sa atin na pictures ng ating mga katiyats na mga tagpuan nila ng mga marker for treasures. Ito nga ba'y marker for treasures o ito'y tinatawag natin na muhon? Bago natin to umpisahan pagtatalakay, ako'y mag-shoutout muna. At ako'y mag-shoutout kina Freddy Soriano, user WP, kay user CE5. Shoutout din kay Danny Flores, Madan Canonigo, Joselito Kahadi, Aldrin Jacinto, Arturo Paangay, Rogelio Cortez, kay Intensity, Cirilo Jaom. Shoutout din kay UTQ Ombak, kay Hyacinth Ocfimia, kay GKS Tariverside, kay Irwin Tatad, Jennifer Rivas, Alex Ivancena, and lastly shoutout kina Mr. Tats, Robert Cabunilas, Salos Tiano Ranoir Jr., kay Rico Mausisa at kay Glenn Mario, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Magandang buhay mga katiyats. Ito yung padala sa atin na picture galing sa ating Facebook na Omamore, at nagtanong sa atin ng ating mga katiyats na nakakita ng marker na ito sa liblib na lugar, at tinatanong kung treasure marker o muhon o baka mayroong treasure dito. Okay, pag-usapan natin yan in a little while, pero bago pa man yan, introduction muna tayo about signs at mga marker ng land survey in the Philippines. Okay, ngayon natin muna tingnan ang mga kahulugan ng mga marker or mga markings na nilagay sa mga konkretong slabs o tinatawag natin na parang mga lapida at muhon na gawa sa simento. Karamihan na makikita nito yung mga marka na BLLM, BBM, CBM, MBM. Karamihan nito ay meron talagang letter B. Kapag involve ang boundary or barangay sa land survey, merong letter B na itatak sa semento. Kapag B, andin may mga kasamang mga letra, yan ay muhon na yan ng gobyerno. Okay, B ay pwedeng barangay, pwede siyang boundary ang kanyang kahulugan. Okay, ito ang BBM, the city, municipal, and the barangay boundary monuments shall be designated as City Boundary Monuments, CBM. Yan ang City Boundary Monuments. Ang MBM, Municipal Boundary Monuments, para sa mga munisipyo. And Barangay Boundary Monuments, para sa mga barangay sa maliliit na na lugar. Ang BBM makikita. Yung medyo malaki ay yung CBM at MBM, mga malalaking lugar. Okay, so these are markings of political boundary monuments. Okay, punta tayo sa isa. Merong katanungan dito, ang sisira daw ng mga muhon ng gobyerno, ng DENR, ng Bureau of Lands, o kahit muhon ng private surveyor. Ano nga ba ang penalty? Ang penalty nito ay 20,000 pesos at hindi na hihigit, pero pwede kang makulong. Okay, so yan ang kaparusahan sa kanya. Ito, kung wala kang ibabayad ay kukulong ka 30 days. Pero kung magbabayad ka ng penalty, hindi susobra ng 20,000, ay pwede pang tawaran yan. Pwede sigurong 5,000, 10,000, pero maximum na yung 20,000 na parusa sa mga nagbasag, sumisira at naglipat ng mga muhon, either government or public na mga muhon. So ito yan sa Article 313 sa ating revised penal code. Altering boundaries or landmarks. Any person shall alter the boundary marks or the monuments of towns, provinces, or states
or any other marks intended to designate the boundaries of the same shall be punished by arresto minor or a fine not exceeding 20,000 pesos. Okay, kaya ito babala natin sa ating mga katiyats. Wag nyo na lang basagin kasi yan ay gamit sa ano yan. Kung may mga project ang gobyerno ay magagamit yan ng mga reference point with coordinates. Alam nila kung anong mga coordinates yan sa mga surveyor, pero tayo hindi natin alam. Okay, ito mga common na muhon ito. Maraming nagtanong, ano bang kahulugan niyang PS? Parang puspuro yata yan. Okay, ang PS ay mga muhon niya ng private surveying company, hindi ng gobyerno. Kaya nga ang mga PS ay mga muhon niya ng mga private lands or private houses or private property. Kasi ang kahulugan ng PS ay private surveyor. So yan mga katiyas, private surveyor, PS. Kapag yan ang nakita nyo ay wag nang bunutin yan. Talagang wala yan, siminto lang talaga yan. Ito ang pinaka mga luma na kasi ito, nilulumot na. BLLM, Barangay Location Monument, yata ang kahulugan nito. So sa barangay ito na nailagay, kaya karamihan nito ay nasa masukal na lugar, medyo mga bundok-bundok na. Kaya karamihan nito ay nabasag na at hinukay. Okay, kaya pag nakita kayo ng ganyan, may mga number and then CAD, Cadastral Survey, BLLM, nandyan na naman ang B, ang letter B. So kung hindi barangay, yan ay boundary, ang B. Okay, so BLM, BLLM, basta't may B, at kapag kwadrado, ang sukat niyan ay nasa ano lang yan, 1 foot yata, 1 foot by 1 foot square ang sukat nito mga katiyats. Pwede lang ito itapon, pwede nyong buhatin ito at itapon kasi hindi yan malaki, manipis lang din yan. Ang nipis nito ay nasa ano lang yan, nasa 3 inches ang nipis, kaya magaan lang siya. Pero kapag nakakita kayo niyan ay huwag nyo na lang galawin kasi wala talagang ginto dyan. Ito, ayan na naman, BLLM. Example to ng bago palang ginawa. Okay, ngayon punta na tayo sa nakita ni Katiyats na talagang lumang muhon ito, kapanahonan pa ng Hapon, sabi ng may-ari ng lupa. Ang muhon na yun daw ay wala pa ang giyera. Kaya atin na tingnan. Okay, ito yung nakita na monument o na muhon ng ating Katiyats. Ito ay wala pa daw ang World War II, ay nariyan na yan, sabi ng mga matatanda sa lugar na yan. Okay, at ang haba niyan ay nasa 2 talampakan. So, nasa 24 inches ang nakalabas. Pero mayroong nakabaon yan na kalahati siguro nito ang nakabaon. Ngayon, malaman natin kung ito'y muhon ng Bureau of Lands or ng DENR kasi ang mga sentro nito ay nilalagyan nila ng, sa ngayon nilalagay nila ay parang bronze. Noon ay metal lamang, kaya kinakalawang at nadudurog sa katagalan. So ito yan, ito yung butas sa gitna. Meron nilalagay diyan na mga 1 inch na haba na rad. Noon kinakalawang, kaya naiwan diyan butas na lang. Pero ngayon kung makikita nyo, ang nilalagay ng DENR o ng Bureau of Lands ay bronze na ang nilalagay dito para hindi na kakalawangin, hindi malalata.
hindi madudurog, hindi mawawala. Okay, so ito yung top view nitong ito. Ang top view ay ito. Kaya sino ba naman ang hindi maghukay niyan kung hindi familiar sa mga sign ng muhon, ay talagang hukayin mo yan kasi nasa bundok yan. Merong letter B, at ang letter B alam naman natin na very related to treasures. Okay, pero sa palagay ko kasi wala ito sa lista ng itong mga markers or markings ng survey na letter B lang. Sa nakita natin kanina, mayroong BLLM, mayroong BBM, merong mga kasama ang B na letra, pero dito nagsusulo ang B. Kaya napatanong sa atin si Katiets kung ito ba'y treasures. Okay, mamaya sasabihin ko na pwedeng treasure ito, pero ngayon sasabihin ko muna na ito talaga ay muhon para sa ginawa ng nagsurvey dyan noong unang panahon. Okay, pero meron ding mga treasure ng Hapon na ibinaon sa mga katulad niyan na tinatawag na barangay monuments. Okay, merong isa dito. Ito, ibang may-ari nito. Sino ba naman ang hindi mag-akala na treasure marker yan? I-triangle yan eh. Triangle na yan, kaya ano na yan? Sureball na to, di ba? Triangle na yan. Ano ba bang hanapin dyan? Legit yan. Merong butas sa gitna. Ngayon, ito ang problema kasi ang DENR ay gumagamit na ngayon noon pa man ng triangle din na sign for their survey, at nilalagay dito sa gitna nila noon ay mga itong iron lang, kinakalawang, nadudurog, rusted. Pero ngayon nilalagay nila ay parang ginto na, ang kulay dilaw, bronze, minsan brass, makintab. Kaya kung makita nyo yun, huwag nyong tanggalin. Meron kayong multa na 20,000 pesos. Okay, ito disputed pa rin ito na sign kung talagang DENR ito or sa Yamashita Treasures. Kasi gumagamit nga rin ng DENR kapag naubusan sila ng simento sa bundok, hindi na sila makapagmasa, ay hahanap na lang sila ng bato na pwede doon sila gagawa ng tinatawag nila na benchmark. Mga benchmark, mga reference point yun with coordinates. Hindi natin alam yan kung anong mga coordinates yan, pero karamihan may nilalagay sila ng mga numero. Kaya yung mga numero na nakikita natin sa mga sign na FR, MR, meron akong nakita dyan sa bundok na ganyan. MR ay nakita ko sa isla ng Dinagat kasi ay mineral reserve ang isla ng Dinagat. Noon ay reserve for minerals. Kaya MR ang makikita dyan sa kabundukan sa Dinagat. Okay, at yung FR naman ay sa mga lugar na merong mga forest reserve, mga gubat na itong katulad dito sa Parang-Parang, yung kinuhaan ng tubig ng siyudad ng Surigao ay forest reserve. Merong mga ganyang mga muhon. Okay, kaya ito, para malaman natin kung kaya Yamashita ito, merong countersign yan. Kapag ganyan, punta kayo dito sa 4 direction of compass, north, south, west, east, puntahan nyo yan. Okay, sa layo na 20 meters, ang bawat dulo 20, ay meron kayong makitang bato na meron ding mga marka sa layo na 20 meters. Umpisa yan sa 7 meters to 20. At kapag merong ganyan, and then yung bato ay naka-align sa 4 na direksyon ng compass, yung mga bato na countersign, merong mga marka yun na letra, arrow, o iba pang hugis na tulad ng bilog, square, okay, mga footmark, arrow, o kin sign, ganyan.
or iba pang mga nakakatakang mga sign katulad ng A, ng D, ng K, mga ganyan. Kapag merong ganyan sa palibot ng bato na ito, nakita nyo na triangle na may butas, kasi ito'y binarina. Ito hindi gawa ng silsil, kaya kung binarina, modernong panahon na yan, dala-dala ng taga DNR, kasi nagbabarina sila ng yung konkrito na benchmark para ilagay nila yung rod sa gitna. Okay, pero kung Yamashita Treasure, sabi ko na ay merong countersign sa palibot. Kaya yun ang dapat nyo gawin mga katiyats kapag nakita nyo ang ganitong triangle na may butas or merong rod or pako sa gitna. Ngayon mga katiyats, naalala nyo ba yung sinabi ko kanina na ang ibang monuments na katulad nito, mga muhon na malalaki, ay nilalagyan din ng hapon ng item. Kasi sa pagmamadali nila, lalo na kapag nasa ano lang sila, nasa itong lowland or nasa komunidad, wala silang makikitang mga big boulder na bato na doon sila gagawa ng kanilang marka. Kaya ang ginawa nila, nagkakita sila ng mga monuments, mga itong barangay monuments or boundary monuments or yung parang property monuments, kahit na old road crossing katulad nito. Meron tayo ito'y old road crossing ng Metro Manila sa Quezon City yata doon noon. Kapag mga ganito na rotunda ay merong laman yan. Noong World War II wala kasing katao-tao tong mga lugar na ito. Kaya dito sila nagtatago, naglalagay ng mga items sa palibot ng monuments. Ngayon ay pinalitan na yan. Ito yata yung Quezon City Circle. Pinalitan na yan ng tatlong pillars na. Pero alam nyo ba kung bakit pinalitan yan? At bakit giniba yun, hinukay, pinalitan ng bago? Imbis na i-preserve yung luma kasi historical, kasi meron ngang treasure kaya hinuka yun at binago. Dito rin sa lugar namin ay nabalitaan ko medyo tumagilid si Jose Rizal, kasi yung Jose Rizal monument na yun ay pre-World War II, wala pa ang Hapon, nandyan na yan sa Luneta, kaya meron daw nag-operate dyan, pero hindi literal na monumento ni Rizal. Yung BBM, BLLM, yung mga boundary monuments, yung mga arko, yung mga lumang arko, boundary monuments yun, meron din yun sa left side of the arc, east side, left, dyan yan nakalagay. Okay, katulad nito, ito'y barangay boundary monument sa Luzon yata ito, nandyan si Tandang Sura, Quezon City siguro to. Lumang-luma na yan, kaya pwedeng merong nakatago dyan. Kaya ang ganito, ito'y kasi boundary monument ito kasi letter B. So B for boundary, pwede ring barangay. Kaya itong isang ito ay pwedeng meron din ito. Ngayon ang unang paraan lang sa paghanap nito, kasi ito'y vertical mohon, nakaganyan yan, ito yung lupa niya, so understood na sa ilalim niyan ay mayroong parte na nakabaon ang half, kalahati ng mohon na yan sa lupa. So yung nakabaon na yan ay pointer na yan ng downward. So kung merong item dyan, pinakamalalim na paghukay ay 4 meters lang. Dyan kasi yan ay small stash. Kunti lang yan at hindi yan parte ng itong Yamashita Treasure Plan. Binaon lang yan. Siguro isang colonel, lieutenant, or sargento ang nagpabaon. Isang box of treasure or gold. So isang box lang yan, minamadali pagbaon.
At hindi gold bars ang laman, kundi assorted na jewelries at gemstones. Okay, kaya itong nakita nyo, alam natin na yan ay barangay monument yan, pero kapanahonan ng gyera. Kaya meron pa ring tsansa na merong item dyan. Kaya nga lang, kung nilagayan dyan, ibig sabihin government land pa rin yan or public land. Kaya bawal magukay dyan mga katiyats. Agin lang ina-analyze ito para sa example, pero hindi ako nagsabi na hukayin nyo ito. Alam ko na public land ito at bawal magukay, diba? So pinto nyo na lang sa barangay captain na baka merong ano diyan, kasi hindi na ginagamit to na muhon. Siguro meron ng mga bago na replacement niyan. Okay, so hanggang dito lang aking pag-analyze sa mga nakita nyong markers. So ingat lang kayo. Dapat alam natin kung public mohon yan, government mohon, or private mohon, ay wag nating galawin kung walang history of gold. At kung hindi niyo lupa, mas lalong wag nyong galawin. At kapag lupa ng gobyerno, ganun din, wag nyong galawin. Kailangan ay lupain nyo or lupain ng inyong kamag-anak with consent sa may-ari, mga katiyats. Okay, ako'y magpaalam na hanggang sa muli. I'll see you on my next video dito lamang sa The Golden Boy Channel. Paalam!